Yo, what's up? Nandito na naman tayo sa ating mga pangunahing akba. Okay? So, hello mga kaalon. Welcome sa Alon Network Tutorial. Ang pag-usapan natin ngayon pala ay ang bus command line argument. So, ang ibig sabihin nito, paano tumanggap ng input mula sa terminal. Okay? Paano tumanggap ng input mula sa terminal? Wow! Parang mas malupit to Alam niyo mga idol, sa totoo lang, itong Linux script o mga mas mahirap pa tong ipaliwanag sa anong ginagawa ng mga bawat letra o mga tuldok kumpara sa Cisco CLI command. Type ka lang ng IP address, type ka lang ng mga ACL, OSPF, BGP, ayos na Pero alam nyo dito, mas hindi ko naman sinasabi, pero ayun, by the way, bahala na kayo kung ano ang mas komportable kayo, kung ano ang mas maganda, okay? So, sa nakaraang episode natin, natutunan natin doon yung functions. Okay, so ano ang ibig sabihin ng function? Okay, so paano natin ginawa? Okay, so yun yung mga natutunan natin doon, yung gawing organisado o reusable ang ating mga bash script. Okay, pero paano kung gusto nating magbigay ng impormasyon sa script habang ito ay pinapatakbo? Wow, parang bago ito, idol. So halimbawa, gusto natin ipasa ang pangalan, IP address, file name nang hindi binabago ang script. Kaya ba yun, idol? Kaya yun. So dito natin gagamitin yung tinatawag naman nila na command line argument. Okay. So isa ito sa mga pangunahing kasanayan sa bash at ginagamit ito ng halos lahat ng automation script sa Linux. Okay? So kaya tara, samahan niyo ako sa ating paglalakbay. Alright. Okay, so bago pala tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala na ang lahat ng demonstration sa video na ito ay sinasagawa sa sarili nating laboratory environment para sa educational purposes only. Okay, only lang only. So, ano ang command line argument? Wow! So, ang ibig sabihin nito, mga idol, para sa akin, so depende sa'yo kasi napakalibo-libong ibig sabihin ng command line argument Pero ayon sa ating bubuit, kapag nagpatakbo tayo ng base script, maaari tayong magbigay ng karagdagan impormasyon pagkatapos ng pangalan ng script. Gets ba, idol? So, ang mga impormasyon na ito ay tinatawag na command line argument. Okay? So, halimbawa, type tayo. Okay. So, that, then slash, tapos lagay natin na hello, and then sh, then lagay natin dyan na alon. Okay? Wow! So, ito yung sinasabi ko So, ibig sabihin nito, halimbawa, itong dot, slash, then hello, dot, sh, ang ibig sabihin yan, yan yung sh. Sh pala. Yan yung script. Ito, yung dot slash hello dot sh, yan yung tinatawag nila na script. Ito, yan yung script. Okay? So, itong alon na to, yan naman yung tinatawag na unang argument. Gets ba, idol? So, sa loob ng base script, maaari natin itong kunin gamit ang dollar sign na number 1. Yan idol napaka-basic na mga lingwahe natin dito. Okay. So, halimbawa, enter nga natin yan. So, siyempre, wala pa. Siyempre, ngayon, gagawa muna tayo ng script. Okay? So, ang title ng ating script ay hello.sh. Okay? So, siyempre, papasok natin dyan. Papasok muna tayo. Okay, so lagay natin dyan yung ating shebang na bus. Okay?
Tapos, lagay natin dyan yung echo. Tapos, lagay natin dyan. Sabihin natin na hello. Kulang ng L. Okay, tapos, $sign. Tapos, number 1. Okay? Alright? Then, enter natin yan. Okay. Tapos, lalabas tayo. Pindutin natin yung Control O. Then, enter. Then, Control X para makalabas. Okay? So, ngayon, bibigyan natin ng execution. Permission ba? So, CH mode. Tapos, X. Tapos, yung hello. Yan. Okay? So, meron na siyang execute permission. Okay? Alright. So, ngayon, ano ang ibig kong sabihin kanina? So, ganito. Patakbuhin natin siya, ha? Patakbuhin natin, hello. Tapos, SH. Tapos, Alon. Okay? Okay, so anong sinabi niya? Hello, Alon. Okay? So, mapapansin nyo dyan na hindi natin isinulat ang pangalan na Alon sa loob ng script. Okay? So, galing ito mismo sa command line. Dito galing. Ang isinulat natin doon ay si hello lang. Pero yung Alon, dito mismo galing sa command line. Gets ba, idol? Wow. Basic. Okay, so next. Subukan naman natin dalawang argument. Okay? So, balik ulit tayo doon. Nano. Okay, di ba? Wala ka nakikitang Alon na tinype ko dyan. Okay, so subukan naman natin ngayon na dalawa. Okay, so echo. Minsan nagkakamali ako ng spelling. Tapos lagyan natin dyan yung first name. Tapos siyempre lagyan mo dyan ng $sign. Tapos number 1. Okay? And then echo. Tapos lagay mo naman dyan yung last name. Okay? So, last name. Siyempre, $sign ulit. Tapos number 2. Okay? Ganyan lang, idol. So, pansinin mo wala tayong nilagay dyan first name, last name. Yan lang. Okay? So, enter natin yan. Then, save natin. Then, exit. So, subukan natin patakbohin. So, hello.sh. So, depende sa'yo, idol, kung ano ang pangalan na itatype mo dito. Kahit anong pangalan na itatype mo, ganito ang isasagot niya. So, sabihin natin na, wave. Tapos, Alon. O. First name, wave. Last name, Alon. Wow, parang in English lang. Wave Alon. Diba? So, subukan natin i-try kung ano naman ang gusto kong pangalan. So, Ana. Then, Bell. Oh, diba? Ana, then Bell. Diba? So, depende sa'yo, idol. Kahit anong pangalan sa sagot ko. Yan lang ang ano niya. First name, last name, Annabelle. Okay? Diba? So, try natin ulit. Lagyan natin na 1. Lagyan natin niya. Diba? 1 naman. Diba? Basic lang. So, yan yung makikita nyo dyan na value sa napupunta sa number 1. At ang pangalawa naman ay napupunta sa number 2. Okay? So, gets ba, idol? Okay. So, may isa pa tayong special na variable. Okay, subukan natin yung $sign naman na 0. Okay, so balik tayo doon sa nano. So, try natin na burahin ito. Diba, masaya, idol? Sabi ko sa iyo, samahan nila ako sa ating paglalakbay. Marami tayong matututunan paglalakbay. Basta sumama lang kayo, mga idol. Sabay-sabay natin tatahakin ang malupit na mundo ng networking. Okay, so enter natin yan. Exit. So, subukan natin ngayong patakbuhin.
Ano kaya lalabas sa tawas? Hello? Then dot sh. Wow. Ano ibig sabihin yan? Wala. Wala siyang binigay na, no? Kasi yung dollar sign na 0 ay tumutukoy lang yon sa pangalan mismo ng script na pinapatakbo natin. Okay? So, gets ba, idol? Ngayon, paano naman kung gusto natin malaman kung ilang argument ang ipinasa? So, try natin. Gagawa tayo ng isa pa. Balik ulit tayo doon. Gagamit tayo ng number sign naman. Okay? So, ganito naman yun. Okay, so, burahin natin to. So, okay, so, lagay natin dyan is echo. So, siyempre, maglalagay ka dyan ng total. Tapos, lagay mo lang dyan yung argumento. Argument na lang. Tapos, ganyan lang, idol. Basic. Dollar sign po pala. Ito yung number 1 na basic. Okay, so, yan lang. Enter natin yan. So, save natin. Exit. And then, subukan natin patakbuhin. Okay. So, patakbuhin natin ng hello.sh then 1 2 and 3. And then, ano kaya lalabas sa tawas pag pinindot ko ang enter? Wow! Total arguments is 3. So, gets na ba, idol? Wow! Ipit. So, ngayon naman, gusto naman natin ipakita ang argument. So, gagamitin naman natin yung at. So, try natin gamitin yung at. Okay? So, papakita natin yung lahat ng argumento ba? Yung argumento. Okay? So, balik ulit tayo doon. Para naman yun ipapakita. So, ang gawin naman natin is, hindi ko na ito buburahin kasi ito lang babaguhin ko yung nasa loob. Okay? Ito, yung number sign, babaguhin ko lang yan ng at. Okay? Tapos itong argument, yan na yan siya. Tapos, ang buburahin ko na lang itong total. Okay? Alright. Then, save natin to. Okay? Tapos, exit. So, subukan natin magpatakbo. Patakboin ulit natin yan. So, paano magpatakbo? Ganyan lang. Tapos, itatype mo lang dyan yung hello. Tapos, sh. Okay? Tapos, anong lalabas? Ayun. Argumento. Kaya lang, hindi natin nilagay. So, maglalagay tayo pala dito ng, depende sa'yo kung ano ilalagay natin. So, ilalagay natin pala. Sorry mga idol. So, ilalagay natin dyan. So, sabihin natin na, ano ba ilalagay natin dyan? Cisco. Sabihin natin na Cisco. Cisco. Tapos, ano pa ba? Linux. And then, pass. Cisco na, Linux po. So, try natin. I-enter. Ano ang lalabas sa tawas? Wow! Ayun yung argument niya, oh. Kanina kasi tinype natin, hello lang eh. Kaya wala siyang nilabas na yung mga lahat ng argument niya. So, Cisco, Linux, pass. Okay, so nakadepende dito, idol, sa kung ano yung sasagot ng script natin, okay? So, gets na ba, idol? Alright! So, ngayon naman, subukan natin gumawa ng practical na example. So, ano bang gagawin natin na practical na example? Okay, so, gagawa tayo ng, ipiping natin yung, ano ba ipiping natin? Ipiping natin si Google. Google. Okay, so, burahin natin yan. Tapos, gagawin ko is echo. Tapos, maglagay ako ng pinging na words.
So, dollar sign uli, tapos number 1. Okay? Tapos, lagay ko sa baba, spring, plus C, plus 4, and then, dollar sign na 1. Okay? So, enter natin yan. And then, exit tayo. Mas kapaki-pakinabang. Okay, so, patakboy natin. Okay, so, gagawin natin, hello. Then, SH. Tapos, depende sa'yo, idol, kung ano ang IP address na itatype mo. Pero, subukan natin itong 88 ping. Okay? Alright. So, papansin mo dyan na hindi natin kailangan baguhin ang script para magpalit ng IP address. So, ibig sabihin yan na pinapasa lang natin ito sa command line. So, ito yung command line natin, mga idol. So, ganito ginagawa ang maraming automation script sa totoong Linux environment. Okay? Alright. So, isa sa mga karaniwan pagkakamali ay ang pagpapatakbo ng script nang walang argument. Okay, so halimbawa, ito, sample lang. Sample, magta-type tayo. So, type natin yung hello.sh. So, wala siyang, hindi siya lumabas. So, ibig sabihin, kapag wala tayong ipinasa, walang laman yung number 1. So, mas maganda kung maglagay tayo ng simpleng validation. Okay? So, try natin. Mawawala. Try natin lang kung maglagay lang tayo ng simpleng validation lang. Okay? So, kasi kagaya nito, wala kasi siyang validation. So, try lang natin. Ayan. Hanapin ko yung nano. Hello. Tapos try natin. So, burahin ko to. So, exit. So, try natin. Okay? Anong sinabi niya? Diba? Sabi niya, please provide a name. Diba? Simple lang. So, sa ganitong paraan, mas malinaw ang magiging mensahe ng mga user. Okay? So, kapag ka-type natin dyan, ganyan lang, lalabas yung please provide a name. Okay? Sa totoong trabaho, mas maraming base script ang tumatanggap ng command line argument. So, halimbawa, pagka-backup ng isang folder or pag-scan ng isang IP address or pag-check ng isang hostname, ano pa ba? Pag-monitor ng isang service. Okay, so question of the day. Siguro hanggang doon na lang tayo. Papahaba na naman tayo, mga idol. So, ang tanong, ano ang pagkakaiba ng dollar sign na 0 sa dollar sign na 1 sa bash? So, sample answer. Okay, so marami naman tong pagkakaiba eh. Pero sa akin, ganito naman ang sagot ko. Ang 0 ay tumutukoy sa pangalan ng script. Samantalang ang 1 ay ang unang command line argument na ipinapasa sa script. Gets ba, idol? Okay, so depende kung ano yung mga sagot mo, idol. So magkakaiba naman tayo ng lingwahe. Mas malalim yung lingwahe ah. Okay, so challenge of the day. So gumawa kayo ng script na tumatanggap ng 3 argument. So, profile, sh, 30, network, kanyan, pakita mo dun kung name, age, then job. So, subukan din lagyan ng validation upang magpakita ng mensahe kapag kulang ang argument. So, ganito yun yung ginawa natin. Okay, so nandun naman lahat yun. Kung nakuha mo ang episode na ito, malamang kaya mo nang gawin ito.
At hindi lang yon, kapag na-gets mo ito, mas malawak pa ang iyong malalaman. Okay? Sa susunod nating episode, pag-aaralan naman natin ang file handling sa BAS. Matututunan natin kung paano gumawa, magbasa, magsulat at magdagdag ng laman sa mga files gamit ang BAS script. Ito ang isa sa mga ginagamit na kasanayan sa Linux automation, okay? At yan mga kaalon ang ating command line argument. Ngayon ay natutunan ninyo at ako rin kung paano gumawa ng mas flexible at mas professional na BAS script, okay? Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan i-like, mag-share at follow, subscribe sa Alon Network Tutorial. At kung may mga tanong ka, iwan mo lang dyan sa comment section at sasagutin natin ito sa abot ng ating makakaya. Alright? So ako si Alon, maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Bye-bye!